Vlad, Maula, papawara kayo. May kailangan ako sabihin sa inyo. Ano po yun, Ginoong Santos? Hindi ko alam kung paano ko ito sabihin sa inyo, pero kailangan ko isala aking patahian. Po? Patagal na panahon tayo nagsikap dito. Pero ngayon, napakahirap pala sa akin ang makipagsabayan sa mga online shop tulad ng Lazada, Shopee, TikTok Shop. Lahat sila may mulang produkto galing China. Hindi na kaya aking kumpanya. Pero sir, paano na po? Ang mga kapatid ko, dito ko po inaasa ang kanilang pag-aaral. Tana, Maura. Fred. Pasensya talaga ha. Subukan ko iwasan to pero naghanap ako palaan pero... 5 taon na po ako rito, sir. Dito ko na din po natutunan ang lahat ng aking mga kasanayan. Maura, tingnan mo ko. Hindi pa ito ang katapusan. May plano ang Diyos para sa atin. Ang tao habang nabubuhay, ang lahat may pag-asa. Fred. Tama si Vlad. Pwede ko kayo pabayaan. Bigyan ko kayo makada si palation pay. Magsusulat ako recommendations letter pala sa inyo. Maura, pwede tayong mag-apply sa ibang patahian o kaya pwede tayong mag-start ng sarili nating maliit na negosyo. Salamat, Fred. Salamat din po, sir. Sa 5 taong pagtitiwala. Ay hilap talaga. Kayo pa pinakamahusay aking empleyado rito. Hindi ito madali sa akin desisyon pero gusto ko malaman ninyo. Ako proud sa inyo. Sa inyo dedikasyon sa aking trabaho sa aking kumpanya. Naiintindihan po namin, sir. Hindi niyo po kasalanan na malugi po ang kumpanya ninyo. Paano katapusan na lahat tayo, ha? Kakawin ko lahat para matulungan kayo makahanap ako opportunities. Salamat po. Pasensya na rin po kung naging emosyonal ako, sir. Normal lang yan. Kahit nga ako gusto ko iyak pero ayoko kasi lalaki ako. Di bagay sa akin iyak pero puso ko iyak talaga. Paano kasi pamilya na tuloy ko sa inyo? Halika na. Sasamahan kitang bumili ng tubig. Kailangan mong uminom. Habang palabas sina Fred at Maura. Sana nga may makada plano ang Diyos pala sa kanila lahat. Sa sumunod na linggo, unti-unting nawalan ng sigla ang dating masayahing patahian, ang dating maingay na tunog ng mga makina. Napalitan ng tahimik na pagliligpit at pag-iimpake. Bawat araw, may isa-isang makinang tinatabihan ng kahon, handang iuwi ng mga empleyado bilang parte ng kanilang huling sahod. Si Fred at Maura, nanatiling matatag sa gitna ng pagbabago. Si Fred, tuwing umaga, nagdadala ng pandesal para sa lahat. Sinisigurado na kahit sa huling mga araw, may pagkakaisa pa rin silang lahat. Si Maura naman, kahit may bigat sa puso, nagpapatuloy pa rin sa pagtuturo sa mga bagong manggagawa ng mga huling tekniko na dapat nilang matutunan bago magsara ang kumpanya. Si Ginoong Santos, araw-araw na nakikitang nakaupo sa kanyang opisina, kaharap ng mga lumang resibo at litrato ng kumpanya. Noong mga unang taon nito, may isang litrato ng kanyang amang nakatayo sa harap ng patahian noong inauguration nito. Isang pangarap na nabuo na ngayon unti-unti nang nawawala. Sa huling linggo, nagkaroon ng simpleng handaan. Dala-dala ng bawat empleyado ang kanilang mga espesyal na ulam. Nagtipon-tipon sila
sa dating workshop area na ngayon halos wala ng laman. Si Aling Mili, ang pinakamatandang empleyado, nagdala ng kanyang kilalang menudo. Si Ben, ang messenger, nagdala ng kanyang asawang mahilig magluto ng pansit kahit malungkot, na puno ng tawanan at kwentuhan ang lugar habang binabahagi nila ang kanilang mga alaala sa loob ng patahian. Nang dumating ang mga huling araw, isa-isang nilalagyan ng kandado ang mga pinto. Ang dating masigabong patahian ay naging tahimik na gusali na lamang. Si Ginoong Santos huling lumabas, hawak ang susi at mga huling dokumento bago niya isinara ang main door. Tumingala siya sa lumang signage ng kumpanya, Santos Fashion and Tailoring Services, at huminga ng malalim. At unti-unti nang umalis sa kumpanyang matagal niya ring pinangasiwaan. Pagkatapos noon, sa isang simpleng kainan malapit sa dating patahian. Mara, 1 taon na rin akong naliligaw sa'yo. Oo nga eh. Ang tagal mo na rin nagtitiis. Hindi pagtitiis yun. Pero alam mo, nagkakaedad na rin tayo. Ha? Ano ka ba? 25 pa lang ako. Ikaw naman 28. Matanda na agad? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. May direksyon na dapat ang buhay natin sa ganung edad. Gusto ko sanang mag-settle down na tayo. Maura, gusto kong magkapamilya na tayo. Fred, alam mong hindi ganun kadali yun. Ang mga kapatid ko. Hanggang kailan mo sila bubuhayin? Hanggang kailan ka magpapaalipin sa kanila? Hindi yun ganun. Hindi. Sinong tumigil sa pag-aaral para lang makapag-aral sila? Sinong nagsakripisyo ng sariling pangarap? Responsibilidad ko sila. Responsibilidad mo rin ang sarili mo. Ilang taon mo na silang pinapaaral. Si John, 3 beses nang nag-shift ng course niya. Si Ami, laging may excuse, mahirap daw. Pero nakikita ko sa Facebook, puro lakwatsa. Bata pa kasi sila. Naghahanap pa ng direksyon. At ikaw, kailan mo hanapin ang sarili mong direksyon? Maura, seryoso ako sa'yo. Mahal kita. Gusto kong makasama ka sa buhay ko. Pero hindi ko kakayanin na makita kang nagsasakripisyo habang buhay para sa mga taong hindi man lang pinapahalagan ang sakripisyo mo. Alam mo ba, minsan nakikita kita sa opisina noon. Tinitingnan ang mga larawan ng mga kaklase mo sa college. Yung mga naging kaibigan mo bago ka tumigil. Lahat sila may kanya-kanya ng buhay ngayon. May naabot na. Hindi naman ako nagsisisi. Hindi nga ba, Maura? Hindi naman mali na mahalin mo ang pamilya mo. Pero hindi rin mali na mahalin mo ang sarili mo. Nahayaan mong mahalin ka. Fred, natatakot ako. Natatakot ka sa... Saan? Saan ka natatakot? Na baka pagdating ng araw, sisihin nila ako. Na baka kapag hindi ko magampanan yung responsibilidad ko sa kanila, kapag nagkapamilya na ako. Hindi ba pwedeng turuan natin silang tumayo sa sarili nilang mga paa? Hindi ba mas magandang makita nilang masaya ang atin nila kaysa makita nilang lagi kang pagod at nag-aalala? Hindi kita minamadali. Pero gusto ko lang malaman mo, handa ako samahan ka. Kung gusto mo, natulungan pa rin sila, gagawin natin. Pero may hangganan, may plano. Hindi yung buong buhay mo itatali mo sa kanila.
Alam mo, minsan naiinis ako sa'yo. Bakit ka naman naiinis sa akin? Kasi, laging tama ang mga sinasabi mo. Parang salamin ka na ayaw kong tingnan. Kasi nakikita ko kung gaano ko katanga minsan. Akala ko kung gaano ka kapangit. Hindi ka tanga. Masyado lang mabuti ang puso mo. Fred, pwede bang bigyan mo pa ako ng konting panahon? Hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Para maayos ko ang sarili ko. Para sigurado ako kapag sinagot kita. Hindi yun dahil sa na-pressure ako o dahil sa takot. Kundi dahil handa na talaga ako. Para sa'yo, Maura. Kahit gaano pa katagal. Sa isip ni Maura, kapag dalawang bagay ang mahal mo, pero tama si Fred, may pagkakaiba ang pagmamahal na nagpapalaya at ang pagmamahal na nakagapos. At sa kabila ng lahat ng takot at alinlangan, alam niyang si Fred ang laging tanging taong handang intindihin ang lahat ng komplikado sa buhay niya. Siguro nga, panahon na para mahalin niya rin ang kanyang sarili. Sa huli, nagdesisyon siyang sumama kay Fred sa kanilang probinsya. Bagay na hindi naman nagustuhan ng kanyang magulang. Anak, pakiusap. Huwag kang umalis. Kailangan ka pa ng mga kapatid mo. Naipagod na ako. Ilang taon na ako nagsasakripisyo para sa kanila. Maura, maintindihan mo sana. Si Junior, gusto ko naman na makapagtapos. Konting tulong na lang. Matalino naman siya, anak. Ay, Nay, ganyan pa din yung sinabi niyo kay Ricky at kay Jenny noon. Pero ano pong nangyari? Pareho pong hindi nakapagtapos. Binigay ko na po ang lahat. Pera, pagod, oras, lahat po, Inay. Nagkamali sila, anak. Pero si Junior, iba na yan. Nangako rin po sila noon, Inay. Paulit-ulit na lang po. Alam niyo po ba kung gaano kasakit makita silang nasasayang ang pinaghirapan ko? Maura, anak, pamilya natin sila. Responsibilidad natin. At kailan po nila maiintindihan ang responsibilidad nila sa sarili nila? Kailan po sila matututong tumayo sa sariling paa nila? Hanggang kailan po ako? Konting pagtitiis na lang, anak. Mahirap lang tayo. Alam mo naman yan. Opo, mahirap lang tayo. Kaya nga po ako nagsusumikap. Tinatahi ko na lahat ng damit na kaya kong tahiin. Nag-overtime ako kahit pagod na. Pero ngayon, wala na akong trabaho sa patahian. Gusto niyo pang ipapasan sa akin ang mga responsibilidad nila? Saan ka pupunta, anak? Paano kami? Anong gagawin mo? Hindi ko po alam, Inay. Pero kailangan ko pong umalis. Hindi po ako robot na hindi napapagod, na walang pangarap. May plano rin po ako para sa sarili ko. Maawa ka naman sa amin, anak, sa mga kapatid mo. At kailan naman po sila naawa sa akin? Sa mga sakripisyo ko, sa mga pangarap kong naglaho dahil sa kanila. Patawad, Inay, pero this time, sarili ko naman ang bibigyan ko ng pagkakataon. Anak naman, paano kung magkasakit kami? Paano kung... Nay, masyado na po akong napagod. Masyado na po akong nasaktan. 5 taon akong nagbigay ng lahat. Pero tama na po. Kailangan ko nang mahalin ang sarili ko. Kailangan ko nang bigyan ng direksyon ng buhay ko. Maura, anak, huwag mo naman kaming iiwan. Hindi na po ako masaya, Inay. Hindi ko na po kaya. Pasensya na po. Pero kailangan ko na pong umalis. Pangako po, kapag nakatayo na ako sa sarili kong mga paa, tutulong pa rin ako. Pero ngayon,
Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Mabigat ang bawat hakbang ni Maura habang lumalayo sa kanilang bahay. Pilit niyang hindi nililingon ang paulit-ulit na pagtawag ng kanyang ina. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Mahigpit ang hawak niya sa lumang maleta, ang tanging makakasama niya sa bagong landas na tatahakin. Ang dating masayang tahanan, naging kulungan ng kanyang mga pangarap, at sa kabila ng hapding nararamdaman sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa bus terminal, tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Hinihintay si Fred, ang dating katrabaho sa patahian. Ilang araw na rin pinag-isipan ni Maura ang alok nito na tumulong sa paghahanap ng trabaho sa syudad. Habang pinagmamasdan ang mga taong may kanya-kanyang pupuntahan, napabuntong hininga siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya nagmamadali para sa iba. Hindi siya naghahabol ng oras para masuportahan ang mga kapatid. Sa wakas, ang oras ay kanya lamang. Ngunit bakit tila mas mabigat pa rin ang kanyang dibdib? Nakita ni Maura si Fred na naghihintay sa terminal, suot ang puting t-shirt at ang maong na pamilyar sa kanya. Maura! Kumusta? Buti nakaalis ka sa inyo. Oo nga. Fred, hindi madali. Pero kinailangan kong gawin. Teka sandali. Umiiyak ka ba? Lika nga dito at yayakapin kita. Hindi ko na kasi kinaya, Fred. Ang dami nilang hinihingi. Ang dami ko nang pinigay. Alam ko. Kaya kita inalok na sumama sa akin sa probinsya. Doon, tayong dalawa lang. Walang makikialam sa buhay natin. Sigurado ka na ba dito? Malayo ang Maynila at ang Capiz, ah. Wala akong kakilala doon. May ako naman, di ba? Nandito ako para sa'yo. Hindi pa ba sapat yun? Maganda doon, pangako. Tahimik, malayo sa gulo ng syudad. Perfect para sa ating dalawa. Paano kung maghanap ako ng trabaho doon? May mga patahian ba? Ako nang bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. May plano ako para sa ating dalawa. Ano bang plano yun, Fred? Kasi alam mo naman, sanay ako na may sariling kita. Sus, relax ka nga lang. Basta magtiwala ka lang sa akin. May sarili akong lupa doon. May bahay na rin. Pwede tayong magtanim, mag-alaga ng manok. Farm life? Hindi ako sanay nun, ah. Matututo ka. Maganda nga yun kesa sa pagtatayo sa Manila. Doon malaya tayo. Walang pressure. Walang demands galing sa pamilya mo. Namimiss ko na agad sila, Fred. Siyempre normal lang yan. Pero tatandaan mo kung bakit ka umalis. Hindi para sa sarili mo. Para sa future natin. Maya-maya pa nagsalita na ang konduktor ng bus na paalis na ito. Oh, ayan na pala ang bus natin. Ready ka na ba? Wala nang atrasan to. Promise mo, ha? Aaligaan mo ako. Promise. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka doon. Kinuha ni Fred ang maleta. At si Maura naglakad na rin papunta sa bus. Paalam, Maynila. Tara na. Naghihintay ng bagong buhay natin doon. Sa loob ng bus patungong Capiz, pinanunood ni Maura ang paglahon ng mga ilaw sa syudad. Katulad ng mga ilaw na yun, unti-unting nawawala sa kanyang paningin ang mga alinlangan. Natulog siya sa biyahe. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Fred habang ang mga pangarap ng bagong simula ay sumasayaw sa kanyang isipan. Ngunit ang mapayapang biyahe, hudyat lamang ng isang mapait na katotohanan. Nang marating nila ang liblib na lugar sa Capiz, doon lamang nagsimulang maramdaman ni Maura ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib.
Ang dating pangakong paraiso ay isang simpleng kubo sa gitna ng kawalan, malayo sa kapitbahay, malayo sa bayan, malayo sa lahat. Ang katahimikang dating kinaabangan ay bigla na lamang nakabibingi. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang kanyang pagtalikod sa pamilya, simula pa lang ng isang bagong kalbaryo. Isang kalbaryo na mas mahirap pang talikuran kesa sa nakaraan. Pagdating sa bahay ni Fred, isang matandang lalaking nakatayo sa balkonahe ang sumalubong sa kanila. Ito na ba yung sinasabi mong bisita, Fred? Oh, itay, si Mauro, girlfriend ko. Yung kinukwento ko po sa inyo. Taga Maynila. Opo, itay. Magandang umaga po. Ilang araw naman siya rito? Dito na po siya titira. Kasama ko. Ha? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Ikunento ko na po sa inyo dati, di ba? Iba ang bisita sa titira, Fred. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Fred, okay lang naman po kung... Tay, pagod na po kami sa biyahe. Pwede po ba mamaya na lang o bukas na lang tayo mag-usap? Fred, dalhin mo muna ang bisita mo sa kwarto. Sige. Tara na, Maura. Salamat po, itay. Fred, alalahanin mo ang mga bagay na pinag-usapan natin noon. May mga tradisyon tayo rito. Oo, hindi ko po nakalilimutan. Sa mga sumunod na oras, ramdam ni Maura ang kakaibang atmosfera sa bahay na yun. Ang mga bulong-bulungan sa kusina, ang mga nakamasid na mga mata tuwing dadaan siya, at ang biglang pagtigil ng usapan kapag papasok siya sa kwarto. Lahat ng ito nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pangamba. May mga ritual na ginagawa ang pamilya tuwing takip silim. Mga dasal na hindi niya maintindihan. Mga kandilang nakaayos sa kakaibang paraan. Minsan, naririnig niya ang mahinang pag-uusap ni Nagimo at iba pang miyembro ng pamilya sa gitna ng gabi. Ang mga salitang banyaga sa kanyang pandinig. Napansin din niya tuwing kabilugan ng buwan, may mga kakaibang seremonya silang ginagawa sa likod ng bahay. Mas lalong kumunot ang kanyang noo nang mapansing walang larawan ng santo o ng anumang banal na imahe sa bahay. Sa halip, mga maskara at estatwang nagkalat sa iba't ibang sulok. Hindi niya maiwasang hindi mapansin ang mga ito na tila nakatingin sa kanya kahit saan man siya pumunta. Maya-maya pa unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang desisyon niyang sumama kay Fred. Hindi lang simpleng pagtaka sa dating buhay. Ito ay pagpasok sa isang mundong hindi niya lubos maunawaan. Isang mundong may sariling mga lihim at dilim na hindi niya pa alam kung handa siyang harapin. Fred, bakit parang hindi ako welcome dito? May nagawa ba ako? Huwag kang mag-alala. Ganyan talaga sa una. Traditional lang yan sa pamilya namin. Biglang may maririnig na mga kaluskos sa labas ng kwarto. Ano yan? Normal lamang yan dito. Maraming pusa sa probinsya. Isinantabi muna ni Maura ang kakaibang kilos ng pamilya ni Fred. Ganun talaga siguro kapag probinsya. Hindi agad nakikibagay sa mga bagong dating. Ipinagpahinga na lamang niya ang kanyang pagod na katawan habang si Fred kinakausap ang kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan. Kain, Fred. Maura, kumain ka na rin. Ano po yung inilagay ninyo, itay? Pampagana lang. Tradisyon namin to tuwing may bagong bisita.
Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang misteryong bumabalot sa pamilya ni Fred. Tuwing hating gabi, naririnig ni Maura ang mga pag-usad ng mga yapak sa pasilyo. Mga pagkakataon na nagigising siya sa tunog ng mga kampana at pagkanta sa wikang hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang pabalik siya galing sa banyo, nakita niya ang mga kamag-anak ni Fred nakapalibot sa isang bilog sa likod ng bahay. May sinusunog silang dahon at nagbubulong-bulungan ng mga salitang tila sinauna pang mga dasal. Sige mo, nasa gitna. May mga hawak na kakaibang kwintas, may mga buto at pakpak ng ibon. Sa kanyang kwarto, napansin ni Maura ang mga simbolo at markang inukit sa dingding. Mga disenyong nagbabago ng hugis kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Minsan, pakiramdam niya may mga matang nakatingin sa kanya kahit mag-isa siya sa kwarto. Lalo siyang kinabahan nang mapansin tuwing kakain sila. Palaging may ritual si Gimo. Bago maghapunan, may mga salita siyang ibinubulong sa pagkainan. May mga araw na nakikita niyang naglalagay ito ng pulbos at iba't ibang kulay. Pula kapag bagong buwan, itim kapag kabilugan. Isang umaga, natagpuan ni Maura ang isang maliit na sako sa ilalim ng kanyang unan. Sa loob nito, may mga buto ng manok, mga tuyong dahon at isang peraso ng papel na may sulat na hindi niya mabasa. Nang tanungin niya si Fred tungkol dito, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito mabilis na kumuha ng sako. Para sa proteksyon mo yan. Ang tanging paliwanag ni Fred, pero hindi niya mailis sa isipan ang tanong, proteksyon saan? Proteksyon kanino? Sa mga gabing mahimbing ang tulog ni Fred, maririnig ni Maura ang mga bulong ng pamilya. Hindi pa rin siya handa. Kailangan nating magmadali. Sa susunod ng kabilugan ng buwan. Lumipas na ang ilang araw. Dumating na ang panahon na nais masolo ni Fred ang babae. Sa loob ng kwarto, mahinang tumugtog ang radyo habang nanginginig ang kandila. Ang ganda mo. Sobrang swerte ko sa'yo. Fred, hindi ko alam kung tama ito. Tama to. Mahal kita at alam kong tama ang gagawin natin. Natatakot ako. Pero mahal kita, Fred. Huwag ka matakot. Akin ka lang. Akin ka lang dapat. Promise mo yan, ha? Hindi mo ako iiwan. Hindi lang kita iiwan. Iingatan pa kita forever. Fred, dahan-dahan lang, ha? Daan-daan pero nakahawa ka na. Sa mga sandaling yun nakalimutan ni Maura ang lahat ng kanyang agam-agam. Ang dating takot sa mga kakaibang pangyayari sa bahay na yun, napalitan ng matinding pagnanasa niya kay Fred. Sa bawat halik, sa bawat haplos, parang may apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang unang gabing yun, naging simula ng marami pang magdamag na nagbigay kulay sa kanilang pagmamahalan. Sa bawat pagkakataon, mas lumalalim ang tiwala ni Maura kay Fred hanggang sa tuluyan na siyang bumigay sa mga pagnanasa ng kanyang puso't isipan. Ngunit sa gitna ng kanilang matinding pagmamahalan, may kung anong kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa paligid. Mga bulong-bulungan sa hangin, mga kanta mula sa malayo, mga hindi maipaliwanag na presensya na tila nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Lumipas pa ang mga buwan, nabuntis si Maura. Sa halip na kasiyahan,
Napansin niya ang labis na kasabikan ng pamilya ni Fred. Madalas silang magdala ng pagkain at halamang gamot na hindi pamilyar kay Maura. Sinabi nilang para ito sa kanyang kalusugan, ngunit tila may hindi tama sa kanilang mga ngiti at kilos. Sa kusina ng bahay ni Fred, isang umaga. Ito, Maura. Inumin mo. Para sa bata. Ano pong uri ng tsayan, Tay? Espesyal na halamang gamot. Pinalalakas nito ang sanggol. At ikaw? Medyo kakaiba po kasi yung amoy. Parang may halong... Inumin mo na. Baka lumamig. Good morning. Oh, binigyan nga pala ni tatay ng gamot. Fred, hindi ko alam kung kaya kong inumin to. Para siyang may halong tugo. Maura, para sa anak natin. Bakit ba ang dami mong tanong? Natatakot lang ako. Hindi ba pwedeng regular vitamins na lang? Hindi, I mean, mas maganda to. Traditional namin tong gamot. Sa hapunan, kasama ang buong pamilya. Maura, anak, kumain ka pa. Ano po yung pulbos na yan, Lola? Para mas lumakas ang bata. May espesyal na dasal yan. Pero bakit po pula yung kulay at parang may amoy? Ay nako, huwag ka na masyadong maraming tanong, Iha. Baka mapano pa yung dinadala mo. Oo nga, kumain ka na lang. Pero Fred... May problema ba sa mga binibigay namin sa'yo, Maura? Wala naman po. Pero Please, kasi... para sa baby natin. Maya-maya pa sa kusina habang naguhugas ng pinggan. Fred, natatakot ako. Bakit ganyan sila kung makalinga sa akin? Normal lang yan. First baby natin to, kaya excited sila. Pero yung mga gamot, yung mga dasal, yung pulbos... Makinig ka sa akin. Wala kang dapat ikatakot. Tradisyon namin to dito. Mahalaga sa unang anak. Bakit? Ano bang meron sa unang anak? Wala. Basta para sa amin. Espesyal. Ganun. Isang gabi, narinig ni Maura ang usapan sa labas ng kwarto. Malapit na. Kailangan nating maghanda. Sigurado ka ba na siya? Oo. Nakita ko ang mga tanda. Ang bata, siya ang hinihintay natin. At si Maura. Ako nang bala sa kanya. Nagsimulang maging malihim si Fred tuwing gabi. Madalas itong nawawala. Nang tatanungin ito ni Maura kung saan pumupunta, hindi ito nagbibigay ng malinaw na sagot. Bagamat nagdududa, pinili niyang manahimik upang hindi magdulot ng away. Ang init. Fred? Bakit wala siya sa tabi ko? Makapunta nga muna sa labas. Ang dilim. Ang tahimik. Baka nasa kusina. Fred? Love? Ba't mo ko iniwan? Saan kaya siya nagpunta? Bakit siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam? Masipat nga sa may bintana. Oh, ano? Bakit may mga ilaw sa labas? Hindi naman dapat. Maya-maya pa nakarinig siya ng mga awitan sa labas. Anong awit yun? Nakakapangilabot ang kanilang kinakanta. Ayoko na dito. Ayoko na. Fred! Nasaan ka ba? Sino yun? Fred? Ikaw ba yan? Oh!
Bakit ka nasa labas, Maura? Itay, si Fred po. Inahanap ko siya. May importante siyang ginagawa. Ano pong ginagawa niya? Bakit hindi niya po sinabi sa akin? May naririnig pa rin siyang pagganta mula sa malayo ng mga oras na yun. Hindi ako papasok hanggat hindi ko nakikita si Fred. Pumasok ka na sa loob. Huwag mong istorbohin ang seremonyang ginagawa namin. Pumasok ka na sa loob. Mahalaga ang ginagawa namin at hindi dapat. Wala nang nagawa si Maura, kundi sundin na lamang ang sinasabi ng kanyang biyanan. Pumasok na ito sa kanyang kwarto at hindi na narinig pa ang mga awitan. Maya-maya pa biglang may lumabas na anino mula sa kadiliman. Fred, ikaw na ba yan? Bakit ka nagtatago sa akin? Fred, huwag mo naman akong takutin. Kung ikaw yan, magpakita ka na sa akin. Naging malihim si Fred ng mga araw na yun. Tuwing gabi, madalas itong nawawala. Nang tatanungin man ito ni Maura kung saan ito nagpunta, hindi ito nagbibigay ng malinaw na sagot. Bagamat may pagdududa, pinili niyang manahimik upang hindi na magdulot ng away. Sa loob ng kanilang kwarto, kinaumagahan. Saan ka ba nang galing kagabi? Naghintay ako. May inisikaso lang ako. Ganun na lang? Hindi mo man lang ako sasabihan? May mga bagay na hindi mo kailangan malaman, Maura. Anong hindi ko kailangan malaman? Asawa mo ko. Mawawala ako ng ilang linggo. May kailangan akong gawin para sa pamilya ko. Pamilya mo? Ako na ang pamilya mo ngayon. At itong anak natin. Hindi mo naiintindihan. Ano bang hindi ko naiintindihan? Na pinabayaan mo akong mag-isa kagabi? Naaalis ka ngayon nang hindi man lang nagpapaliwanag? May mahalagang obligasyong nakaatang sa akin. Hindi ko sila pwedeng baliwalain. At ako? Pwede mo akong baliwalain. Ikaw mismo ang nagkumbinsi sa akin na iwan ko ang pamilya ko. Sinabi mo na bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Iba to, Maura. Iba? Paano naging iba? Ilang linggo na lang manganganak na ako, Fred. Baka manganak ako nang wala ka sa tabi ko. Kailangan kong gawin to. Para saan? Kanino? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Hindi ko kayang ipaliwanag. Fred, pakiusap. Huwag ka nang umalis. Natatakot ako dito mag-isa. Babalik ako bago ka manganak. Pasensya na. Tuluyan ang umalis si Fred. Iniwan si Maura na umiiyak at nanginginig sa takot. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Tulad ng mga pangako mo. Dumating ang araw ng panganganak ni Maura, ngunit wala si Fred sa kanyang tabi. Kasabay ng malakas na paghulog at pagkidlata, walang ibang kasama si Maura ng mga oras na yun. Nang magsimulang sumakit ang kanyang tiyan, indikasyon na malapit na ito manganak. Sa kwarto, habang kumukulog at bumubuhos ang malakas na ulan. Hindi ko na kaya. Fred! Fred, nasan ka? Ano pa naman yan? Kung kailan ako manganganak, tsaka naman siya wala rito. Saklolo! May tao ba dyan? May nakakarinig ba sa tawag ko? Itigi mo! Tulungan niyo ako! Manganganak na ako! Dali! Pumasok ka na! Ito na ang oras na hinihintay natin! Ay, naaamoy ko na ang dugo. Hindi, paano nyo nalaman? Sinabi ko nang huwag ka nang magtanong. Bumukaka ka. Ayan, mas malaki pa. Kailangang makita ko ng buo.
Ayoko! Dali niyo na ako sa ospital. Si Fred! Kailangan ko si Fred! Teka! Ano ba? Bakit kayo naglalagay ng pulbo sa paligid ko? Ano ba yan? Huwag ka nang makulit. Ako ang pinakamahusay na kumadrona dito sa sityo. Ilang daang sanggol nang dumaan sa mga kamay ko. Ang mga mata mo, kakaiba. Bakit parang nagniningning? Hinga ng malalim. Dugo ng ina. Init ng bata. Anong ibinubulong mo? Tulak! Mas malakas pa! Kailangan naming makuha ang bata bago sumapit ang ating gabi. Dugo ng bagong buhay. Handog sa aming lahi. Hindi! Tigilan niyo yung mga dasal na yan! Tulak pa! Nandito na siya! Nandito na! Ay, matamis! Talisay at perpekto! Iniwan yung anak ko! Bakit mo tinitilaan? Patikim! Patikim din ako! Hindi. Mga demonyo kayo. Okay na ang anak ko. Okay na. Hindi pwede. May ritual pang kailangan pa namin. Wala akong pakialam sa mga ritual nyo. Ibigay nyo ang anak ko. Biglang kumidlata. Nagdilim ang buong kwarto. Madahimik ka! Hindi mo alam ang kapangyarihan ng dugo ng sarili mong anak! Nangilabot ng husto si Maura matapos manganak. Nakita niya ang kababalaghan sa pamilya ni Fred. Nagkamali siya ng desisyon na iwan ang responsibilidad sa mga kapatid nito. Nagsisi siya na sumama pa siya sa lalaking ito. Ang anak na lamang nito ang pinaguhugutan niya ng lakas. Nararamdaman niyang hindi maganda ang magiging buhay nila ng anak niya. Kaya nagplano siyang umalis na lamang ng lugar na yun. Matapos makabawi ng lakas, dumating na rin si Fred. Ininsist ni Maura na pabinyagan agad ang anak nila. Nais ni Maura, kung di man siya sa bayan isinilang, nais nitong sa bayan pabinyagan. Subalit sa hapagkainan sa umaga. First baby natin ito. Total hindi naman siya sa bayan ipinanganak. Gusto ko sana sa bayan natin siya pabinyagan. Napag-usapan na namin ni tatay. Sa sitio na lang dapat ang binyag sa kapilya. Ha? Pero itay, ang layo nun sa bayan. At saka wala namang pari doon. May kinausap na kaming pare. Sariling pari? Paano? Mas practical ito, tsaka intimate. Pero gusto kong imbitahan sina inay. Kahit sila lang, para makita nila ang apo nila. Biglang hinampas ang mesa. Hindi pwede! Itay. Tama si tatay. Masyadong komplikado kung may ibang tao. Komplikado? Binyag lang naman Bakit parang may itinatago kayo? May mga bagay na hindi dapat nakikita ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Maura, magtiwala ka lang. Para sa ikabubuti ng anak natin. Para sa ikabubuti? O para sa mga ritual ninyo na hindi ko naman maintindihan? Maura, makinig ka. Hindi ka namin pipilitin. Pero may mga consequences kapag hindi mo kami sinunod. Pinagbabantaan niyo po ba ako, itay? Hindi sa ganun. Pero, please. Ang anak mo,
ay may dugo ng aming angkan. May obligasyon na dapat tuparin. Anong obligasyon? Fred, anong sinasabi ng tatay mo? Maura, sumunod ka na lang, okay? Bakit ganito? Bakit parang may kakaiba kayong balak sa anak ko? Anak natin. Hindi lang ikaw ang may karapatan sa bata. Anong hindi lang? Anong hindi lang ako? Anong ibig niyo sabihin? Fred, ano bang nangyayari? Bakit ganito na lang umasta ang pamilya mo? Para bang inalisan ako ng karapatan sa anak ko? At sila na lang ang nagdidesisyon para sa anak ko. Ano na lang ako rito, Fred? Sumunod ka na lang para wala ng gulo. Pagkatapos ng nais nila, malaya nating masusolo si baby. Hindi na sila makikialam. Ako lang sa pamilya namin ang nagkaroon ng anak. Kaya lubang mahalaga sa kanila ang pagkakaroon natin ng anak. Hinayaan na lamang ni Maura ang desisyon ng pamilya ni Fred. Sa malayong sityo nito pabibinyagan ang kanyang anak. Pero hindi rin siya sumunod sa nais lamang ito na wag nang ipaalam sa kanyang ina ang paparating na binyagan. Mahalaga pa rin kay Maura ang magkaayos sila ng kanyang ina. Alam niyang ang pagkakaroon niya ng anak ang magiging daan ng pagkakaayos nila. Sa kanyang kwarto, hawak-hawak niya ang cellphone, nakangiti pero ang mga daliri ay nanginginig habang dinadial ang numero. Hello? Nay? Anak? Ikaw ba yan? Maura? Opo, inay. Patawad po. Shh! Tahan na, anak. Alam mo bang, mababaw lang naman ang galit ko. Sapat na sa akin na tumawag ka. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Ang tagal ko pong nawala. Kahit na hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Ano bang gusto mong sabihin, anak? Nay, may apo na po kayo. Ay, Diyos ko. Totoo. May apo na ako. Lalaki ba o babae? Lalaki po, inay. Ang gwapo niya po. Eh, kailan mo siya ipinanganak? Nasaan kayo? Bakit ngayon ka lang tumawag? Inay, pabibinyagan na po namin siya. Kaso, anong problema, anak? Sa malayo po kasi ang binyag. Sa isang sityo. Ay, walang problema yan. Walang malayo para sa akin. Lalo na't para sa iyo at sa apo ko. Talaga po, inay. Hindi po kayo galit. Anak naman. Alam mo bang, gabi-gabi akong nagdarasal para sa iyo. Na sana'y ligtas ka kung nasan ka man. Inay, miss na miss ko na po kayo. Ngayon alam ko nang ligtas ka at may apo pa ako. Walang kasing dakilang ligayang nararamdaman ko ngayon, anak. Pupunta po kayo talaga? Kahit malayo? Oo naman, kahit sa bundok pa yan. Basta sabihin mo lang ang eksaktong address, ha? Pero, Nay, may dapat po kayong malaman. Ay, ano naman yun, anak? Kakaiba po kasi sila dito eh. Yung pamilya po ni Fred. Si Fred? Eh, yun ba yung asawa mo? Abay sige, kwentuhan mo nga ako. Magkwento ka. Nay, natatakot po ako eh. May mga ginagawa silang... Love? Sino kausap mo? Inay, tatawag na lang po ako ulit, ha. Please po, pumunta po kayo. Maura, anak, may problema ba? I love you po, inay. Mag-iingat po kayo. Nabuhayan ng pag-asa si Maura. Masayang masaya siya nang masabi nito sa ina ang tungkol sa kalagayan niya.
Buo na sa isip nito na kapag dumating ang kanyang ina, sasama na siya at hindi siya magpapaiwan. Nais nitong masiguradong ligtas ang kalagayan ng kanyang anak. Sa araw ng binyag, magsisimula ang seremonya sa maliit na simbahan sa liblib na sitio. Ngunit kapansin-pansin ang mga kakaibang pangyayari. Ang pagpatay-sindi ng kandila, ang malakas na hangin, ang presensya ng baliw na nagwawala sa labas ng kapilya. Sa harap ng lumang kapilya, madilim, mahangin, sinusubukang sindihan ang mga kandila pero patay-sindi ito. Bakit ayaw magsindi ng mga kandila? Normal lang yan. Malakas lang talaga ang hangin dito. Tingnan niyo sila! Nagkukunwaring banal! Mga demonyo! Demonyo kayo lahat! Fred, natatakot ako. Ikaw! Ikaw babae! Nakikita ko ang kadiliman sa paligid mo! Napapaligiran ka ng kapul ng demonyo! Tago! Tago! Fred! Paalisin mo yung baliw na yan! Ilabas mo ang sanggol! Ilabas mo siya! Bago pa mahuli ang lahat! May mga mata sa dilim! May mga matang nagbabantay! Ikaw! Ikaw ang pinakamasama! Umalis ka dito! Sarili mong anak! Sarili mong dugo! Ibibigay mo sa kadiliman! Nakikita ko ang kasamaan sa iyong mga mata! Fred, anong ibig niyong sabihin? Huwag kang makinig sa baliw na yan. Magsitago kayo! Magsitago kayo! Pero hindi kayo makakatakas! Hindi! Dapa! Pagbilang kong 10, nakatago na kayo! Patay kayong lahat! Umalis ka! Ikaw binulo ka na kasamaan! May hangganan din kayo! May hangganan din ang kasamaan ninyo! Fred, anong sinasabi niya? Bakit niya alam? Maura, please, huwag kang maniniwala sa kanya. 10 Siyam! Magtago na kayo! 8! Dumarating na sila! 7! Nasaan na ba si Inay? Bakit wala pa siya? Hindi na yung darating. 6! 5! Narinig niyo ba sila? 4! Papalapit na sila! 3! Pumasok na tayo sa loob. Paparating ng pare. 2! Walang paring darating! Walang paring darating! Kundi, pari ng kadiliman! Fred, parang may mali. Parang may mali sa lahat ng ito. 1! Handa na ba kayong lahat? Sa loob ng kapilya, may lumabas na malakas na hangin. Sino? Nasaan na kayo? Andito na sila! Andito na sila! Fred, ayoko na rito. Umuwi na tayo. Ikaw naman may kagustuhan na binyagan siya, di ba? Tingnan mo sila! Tingnan mo ang mga mata nila! Mapupula ang mga mata sa dilim! Biglang namatay ang lahat ng kandila. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Dito lang siya. Ligtas siya rito. Babae! Tingnan mo. Tingnan mo mabuti ang hawak mo. Tingnan mo mabuti! Napatingin si Maura sa anak niya. Napansin ang kakaibang kulay ng mga mata nito. Anak, bakit ganyan ang mga mata mo? Kailangan huwag na nating ituloy. Simula na! Simula na ang gera!
Naririnig ninyo? Naririnig nyo ba ang kampana? Ang kampana ng simbahan! Ang kampana tumutulog papunta sa impyerno! Takbo! Nang may marinig silang kakaibang tunog mula sa altar. Oras na. Oras na. Fred! Fred, anong nangyayari? Nasaan ang tunay na pare? Pasensya na, pero ito ang aming paraan. Tingnan mo sila. Tingnan mong mabuti. Ang mga mata at ang mga kamay, hindi sila tao. Unti-unting nagbago ang anyo ni Gimo. Diyos ko! Ano kayo? Maura, kailangan namin gawin ito para sa aming lahi. 3 beses na ako nakatakas. 3 beses na. Pero ikaw, hindi ka na makakatakas. Taranta si Maura sa mga nangyayari. Naiinis siya. Dahil halos pinabayaan lamang ni Fred ang ama nito na gawin sa kanyang anak ang nais nila. Maya-maya pa'y dumating ang tunay na pare. Biglang nagbago ang aura ng mga tao sa loob ng kapilya na tila galit na galit. Ang kapilya ay itinalagang dalanginan ng mga sumasampalataya. Itinalaga sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Hindi ito dapat pinamumugaran ng alagad ng kasamaan. Tumindig kayo at lumabas sa ngalan ng Panginoong makapangyarihan. Walang kapangyarihan dito ang pananampalataya mo. Sino kayo para lapastanganin ang banal na lugar na ito? Father, huwag kayong makikialam. Kayo ang huwag makialam sa gawaing paghahandog para sa bata. Sa Diyos siya dapat ihandog, hindi sa kadiliman. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Itigil mo yan! Father, tulungan niyo po kami! Magtapat ka, kaaway! Sino ka? At bakit mo nilapastangan ang lugar na ito? Amin ang batang yan! Kailangan namin ang kanyang dugo! Exorzamute! Omni! Emundo et Spiritu! Bigay mo na ang bata! Hindi! Demonyo ka! Demonyo kayong lahat! Maura, lumapit ka sa akin. Dala mo ang bata. Biglang lumabas ang tunay na anyo ni Gimo. Maitim ang mga mata. Huli na ang lahat. Nasa amin na kayo. Omni Satanica Potestas, Omni Incursio Infernali Adversari. Maura, pasensya na. Pero kailangan namin kunin ang anak natin. Hindi siya anak natin! Halimaw ka! Maura, magdasal ka. Magdasal ka. Ama naming sumasalangit ka. Sundin ang loob mo. Mapasamin ang kaharian mo. Itigil mo yan. Walang sino man ang makakahadlang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napasigaw ang mga halimaw sa sakit. Hindi mo kami mapipigilan! Amin ang batang yan! Ama namin, sumasalangit ka. Lumabas kayo! Iwan niyo ang lugar na ito! In nomine Patri! Ngayon na! Nagkagulo ang lahat. Biglang tumakbo ang mga kamag-anak ni Fred papalapit sa altar. Hindi! Iwan niyo ang anak ko! Akin ang bata! Ama, ingatan niyo ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko! Ibalik niyo ang anak ko! Father, tulungan mo ang anak ko! Ang tagal naming hinintay to. Ilang salinlahi, ilang taon. Ibalik ang bata. Huminto kayo. Nagsimulang magbago ang anyo ng mga kamag-anak ni Fred. Sa wakas,
bagong dugo para sa aming lahi. Mawawala na ang sumpa! Mawawala na! Ano kayo? Anong ginawa niyo sa pamilya ko? Kailangan mong maintindihan. Maintindihan? Na ginamit mo lang ako? Alam mo ba kung bakit ka pinili ng anak ko? Alam mo ba kung bakit ikaw? Deo ina orterium meum! Dalisay ang dugo mo! Kailangan namin ng dalisay na dugo para magpatuloy ang aming salinlahi! Maura, kaya kita minahal dahil alam kong ikaw ang makapagbibigay ng susunod naming salinlahi. Kayo ang sinasabi ng baliw. Mga demonyo kayo! Hindi kami demonyo. Mas matanda pa kami sa mga demonyo. Ang dugo ng iyong anak ang magsasauli ng aming kapangyarihan. Itigil niyo to! Sa ngalan ng Panginoon! Maura, pasensya na. Pero ito ang aking tungkulin. Ang aming tradisyon. Balik mo ang anak ko! Huli na! Simulan na ang ritual! Ilabas ang pari! Kung manlalaban, patayin! Hindi! Mga demonyong naririto! Sumpain ng Diyos ang inyong mga kaluluwa sa impyerno! Umalis ka rito! Kung ayaw mong isama ka namin sa ritual, mag-isa ka lang, kaya wala kang magagawa para kalabanin kami! Nilapastangan niyo ang kapilya! Hindi niyo ito kapilya! Ito ang santuaryo ng mga aswang! Natakot ang pari. Dahil mag-isa lamang siya sa pugad ng mga aswang, maraming mga aswang ang pumaligid sa kanya. Hindi man siya nito sinasaktan, sadyang tinatakot lang para umalis ito, para matuloy ang mga aswang sa kanilang ritual na gagawin para sa sanggol na anak ni Maura. Naging malinaw na kay Maura ang tunay na pagkatao ng kanyang sinamahang lalaki at pinag-alayan ng kanyang buhay. Matapos makaalis ng pare, dahil sa pakiusap ni Maura na wag nang gawin ang anumang masamang balak nila sa anak nila, dito sinabi ni Fred ang tunay nilang pagkatao. Maura, sana'y maintindihan mo. Naghihingalo na ang aming lahi. Ano? Anong sinasabi mo? Kami ang pinakalumang angkan ng mga aswang sa lugar nito. Pero humihina na ang aming dugo. Kaya mo ako minahal? Para lang magkaanak? Hindi mo ba naiisip kung bakit ikaw? Sa lahat ng mga babae sa Maynila, ikaw ang pinili ko. Dalisay ang iyong dugo. Walang bahid. Walang dungis. Kaya niyo ako dinala dito sa sitio. Kaya ayaw niyong pumunta ang pamilya ko sa binyag. Dahil kailangan namin ng bagong dugo. Ang anak natin, siya ang magiging pinakamalakas sa aming lahi. Kinamit mo lang ako. Kinamit mo lang ang pagmamahal ko. Hindi mo ko totoong minahal. Pati na ang anak natin. Hindi mo ba nakikita? Espesyal ka. Ikaw ang pinili ng kapalaran. Ang iyong anak, ang aming apo, siya ang magdadala ng bagong kapangyarihan. Kaya pala ayaw niyong pumunta kami ng ospital. Yung mga halamang gamot, yung mga ritual. Para lumakas siya. Para maging handa ang kanyang tuho. At ngayon, anong gagawin niyo sa anak ko? Anak namin, hindi lang ikaw ang may karapatan sa kanya. Maura, sana intindihin mo na lang
Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Mahal? Tinawag mong pagmamahal ang panlilinlang mo? Para sa aming lahi. Para sa aming kaligtasan. Ibalik mo na ang anak ko. Kayong mga alimaw kayo! Amoy na amoy namin ang kalinisan ng iyong dugo. Lahat ng yun, lahat ng mga salitang mahal kita, kasinungalingan yon! Hindi. Hindi, Maura. Minahal din kita. Pero mas matibang ang tungkulin ko sa aming lahi. Alam mo ba, nanganganib kaming mawala. 3 salilahi na kaming walang bagong dugo. Kaya nga kita pinili. Ikaw ang sagot sa dasal ng aming mga kasamang aswang. Ang mga pangako mo, ang mga plano natin. Maura, may mas malaking plano. Ang anak natin, siya ang magliligtas sa aming lahi. Tingnan mo. Tingnan mong mabuti ang anak mo. Nakikita mo ba ang marka? Ipinakita ang bata. May kakaibang tanda sa kanyang dibdib. Hindi. Wala siyang ganyang tanda kanina. Lumalabas na ang tunay niyang pagkatao. Ang tunay niyang lahi. Hindi siya katulad ninyo. Hindi siya magiging halimaw, Fred. Hindi mo mapipigilan. Nasa dugo niya. Nasa dugo natin. Wala akong dugo ng halimaw. Pero ngayong nagkaanak ka ng isa sa amin, bahagi ka na ng aming angkan. Biglang tumulo ang dugo sa mata ni Fred. At hindi ka makakatakas. Hindi ka makababalik sa dating buhay mo. Hindi pinaniwalaan ni Maura ang mga sinabi ni Fred. Malakas pa rin ang kanyang loob na darating ang kanyang ina. Kung hindi man dumating mag-isa, ang kanyang ina, mag-isa siyang tatakas para makuha ang loob. Sinakyan niya lamang ang lahat ng mga sinasabi ni Fred at ng ama nito. Kaya dinala siya sa mas liblib na lugar at kapansin-pansin ang mga structure. Ganon din ang ukit na nakalagay sa dingding. Isang bagay o isang bahay na bato, doon siya dinala. Sa kabila ng lahat ng natuklasan, pilit na pinananatili ni Maura ang tatag ng kanyang kalooban sa bawat pagkakataon na nakikita niya ang tunay na anyo ni Fred. Sa tuwing maririnig niya ang mga kakaibang dasal ng mga kamag-anak nito, pilit niyang iniisip ang mukha ng kanyang ina. Darating si inay, yun ang bulong niya sa kanyang sarili tuwing gabi. Hindi niya ako pababayaan. Natutunan niyang paglaruan ang mga salita. Kunwari, naiintindihan at tinatanggap ang lahat. Sa tuwing magkakwento si Fred tungkol sa kanilang lahi, tungkol sa mga ritual na dapat nilang gawin, tumatango siya at nagpapanggap na interesado. Napansin niyang mas maluwag ang kanilang pagbabantay sa kanya nang makita nilang natanggap niya na ang katotohanan. Dinala siya sa isang mas liblib na lugar kung saan nakatayo ang isang malaking bahay na bato na tila nangingilid sa gilid ng bangin. Bawat hakbang niya sa loob ng bahay, may kakaibang tunog na para bang bulong na nanggagaling sa mga dingding. Sa bawat sulok, may mga ukit na simbolo, mga tanda na hindi niya maintindihan. Pero ramdam niya na may kahulugan ang bawat tanda noon. May mga maskara sa dingding, mga mata na mga tila sumusunod sa kanyang bawat kilos.
Ang pinakakakaiba sa silid, sa ilalim ng bahay, may altar na gawa sa batong itim at sa paligid nito ay mga kandilang may kulay pulang wax. Sa dingding, nakaukit ang kasaysayan ng kanilang angkan, mga larawang nagpapakita ng kanilang transformation, ng kanilang mga ritual, ng kanilang mga tagumpay. Mga isang bahagi ng dingding na tila hindi pa tapos, isang blankong espasyo na para bang naghihintay na mapunuan. Sa gabi, naririnig ang mga alingaw-ngaw ng mga dasal, ang mga salitang hindi niya maintindihan pero ramdam niya na may malaking kahulugan. Minsan, nakikita niya si Gimo na nakatayo sa harap ng altar. May hawak na lumang aklata na ang mga pahina ay tila gawa sa balata. Hindi niya maiwasang hindi mapansin ang blankong bahagi ng dingding na may kaugnayan sa kanyang anak. Habang tumatagal, napapansin niya ang unti-unting pagbabago ng kulay ng mga kandila sa paligid. Mula pula hanggang maitim na pula, tulad ng kulay na dugo. May mga gabi na nagigising siya sa ingay ng mga paa sa bubong at sa umaga may makikitang bakas ng kuko sa lupa at sa paligid ng bahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinanghahawakan ni Maura ang pag-asa. Sa bawat pagkakataong nakikita niyang nalalapit si Fred at si Gimo sa kanyang anak, kunwari walang problema. Pero sa kanyang isipan, unti-unti niyang binubuo ang plano na pagtakas. Kung hindi darating ang kanyang ina, bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa buwan. Siya mismo ang magliligtas sa kanyang anak mula sa halimaw nitong ama. Bawat gabi, habang nakikinig sa mga kwento ni Fred tungkol sa kanilang dakilang lahi, tahimik siyang nagdarasal. Hindi para sa sarili niyang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak mula sa kadilimang naghihinday na lumamon sa kanyang munting kaluluwa. Isang umaga, mahina ang mga aswang. Nagdarasal ang mga ito at hindi makalabas sa kanilang luga. Sinamantala ni Maura ang pagkakataon para lisanin ang sityo na pinagdalan sa kanya, habang ang kanyang anak ay nasa pangangalaga ng mga aswang. Nangako ito sa sarili na babalikan ang kanyang anak. Hihingi ito ng tulong mula sa ibang tao. Anak, pangako. Alam kong hindi ko kakayanin ito na mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng ibang tao. Kung natakot man yung pare, dahil nag-iisa siyang sumugod dito. Pero naniniwala ako, may iba na maaaring makatulong sa akin. Babalikan kita, anak. Babalikan kita. Nagmamadaling umalis si Maura sa sityo ng mga aswang. Hindi naman napansin ng pamilya ni Fred ang kanyang pag-alis. Maging ang ama nito at ang kapilya ay hindi napansing umalis si Maura dahil ang oras ito ay nakatuon sa sanggol na kanilang iaalay sa kabilugan ng buwan. Isang oras at kalahati rin ang kanyang nilakbay. Narating niya ang kapatagan. Doon, nakatagpo niya ang isang lingkod ng Diyos na nangangaral ng Biblia. Narinig ni Maura mula sa sinasabi ng pastor. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas ito kesa sa alimang tabak na magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at sa buto, at nakatatalos sa mga iniisip at layunin ng puso. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagpapaalala kung paano ang salita ng Diyos
ay hindi lamang simpleng mga salita, kundi ito'y may kapangyarihan upang baguhin ang buhay, tumatago sa ating kalooban at magbibigay ng kaliwanagan sa ating mga puso at isipan. Pastor Roberto, kayo po ang kailangan ko na makakatulong sa akin. Oh, bakit ka nandito? Tulungan niyo po kami, ang anak ko, ang pamilya ng asawa ko. Anong nangyari? Bakit ka nanginginig? Hindi po sila tao. Mga aswang sila. Kinuha nila ang anak ko. Kalma ka lang. Umupo ka. Dito ka, upo. Sige. Kwentuhan mo ako. Ginamit lang po nila ako para magkaanak. Para magkaroon sila ng bagong tugo. Kailan mo ito nalaman? Sa binyag po dapat ng anak ko. Pero nagpakita sila ng tunay nilang anyo. Si Fred, ang asawa ko, hindi siya tao. Nasaan sila ngayon? Nasa isang liblib na bahay na bato. Sa tabi ng kuweba sa sityo. May mga tanda ka ba sa bata? May mga kakaibang marka? Ganon? Sa dibdib po niya, may lumabas na marka. Pero ayoko pong maging katulad nila ang anak ko. Kailangan nating kumilos kaagad. Pero bago pa nila kayo mahanap, kailangan makagawa na tayo ng paraan. Ano pong gagawin natin? Una, kailangang maprotektahan ang bata. May mga dasal tayo dito. May narinig na mga kaluskos sa labas ng simbahan. Maya-maya pa'y dumating ang ina ni Maura sa simbahan. Anak! Ay, salamat at buhay ka! Nay! Nay, patawad po. Dapat po nakinig ako sa inyo. Shh! Tapos na yun. Nandito na ako. Pabutit nakarating ang iyong ina. Inay, kinuha nila ang anak ko. Ginamit lang nila ako. Mga halimbawa, alam kong may mali sa pamilyang yon. Nung una pa lang na pumunta ako sa binyak, hindi na ako pinapasok. Kailangan nating kumilos ngayon. Maaring hinahanap ka na nila. Hindi ka nagkamali ng nilapitan. May kaloob ako mula sa Diyos na magpalayas ng demonyo. Pero uunahan na kita. Ang bisa nito ay nakabase sa taong may lakas na pananampalataya. Kung wala kang pananalig sa Diyos, hindi ito tatalab. Sapagkat nais ng Diyos ang bawat taong lalapit sa Kanya. Buong pusong magtitiwala sa Kanya. Pero kahit ganun, kahit may kakayahan ako ng ganun, kinakailangan pa rin nating isuplong sa mga kinauukulan ang lahat na siyang lalong higit na makatutulong sa atin. Sa National Bureau of Investigation, NBI, Anti-Trafficking Division sila dumulog. Dala ang mga katibayan ng kanilang salaysay, mga litrato ng kakaibang marka sa katawan ng bata, mga video ng mga ritual na natago ni Maura sa kanyang cellphone, at ang death certificate ng mga nakaraang biktima sa lugar na natuklasan nila. Ikwinento ni Maura ang kabuuang pangyayari mula sa pagkakilala nila ni Fred sa patahian hanggang sa pagtuklas ng mga ritual at ng tunay na layunin ng pamilya nito. Ipinakita niya ang mga text messages at voice recording ng mga pag-uusap nila ni Fred kung saan inamin nito ang tungkol sa kanilang angkan at ang planong paggamit sa bata. Ang mga investigador nagsagawa ng background check sa pamilya ni Fred. Natuklasan nila na ang mga nawawalang tao sa lugar na yun, karamihan ay bata. Hindi na natagpuan
May mga ulat din ng mga kakaibang pangyayari sa sityo, mga ritual killings at mga sacrificial offerings na hindi nalutas ng mga lokal na otoridad. Ipresenta ng NBI ang kaso bilang human trafficking in child endangerment. Binigyan din nila ang psychological manipulation na ginawa kay Maura, kung paano siya nilinlang gamit ang pag-ibig upang makuha ang bata. Ang mga ritual at attempt sacrifice sa bata ay idinagdag pa sa mga ebidensya. Kinailangan din nilang humingi ng tulong sa Philippine National Police at sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa karagdagang proteksyon ng bata. Ang DSWD ang nabigay ng temporary custody order kay Maura habang ipinagbabawal ang anumang access ni Fred at ng kanyang pamilya sa sanggol. Sa gitna ng investigasyon, lumitaw ang mas malalim na katotohanan. Ang pamilya ni Fred bahagi ng isang mas malawak na kulto na naniniwala sa mga ritual sacrifice. Ang mga bata, lalo na ang mga dalisay na dugo, ginagamit para sa kanilang seremonya, pagpapanumbalik ng kanilang kapangyarihan. Sa bahay na bato, kasama ang mga kinatawa ng DSWD at ng NBI. Maura, bakit mo ginawa ito? Pamilya tayo. Pamilya? Pamilya ba ang ginamit ang sariling anak? Maura, mahal kita. May tradisyon lang kami pero... Tradisyon? Ang pagsakripisyo ng bata? Ang pagsingot ng dugo niya? Mr. De La Cruz, may court order po kami. Ang custody ay ibinibigay kay Ginang Maura. Hindi nyo naiintindihan. Apo namin yan. Dugo namin yan. Dugo? Dugo lang ba talaga ang habol ninyo? Maura, please. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Magbabago ako. Magbabago? Katulad ng mga pangako mo noon. Namamahalin mo ko. Nabubuo tayo ng normal na pamilya. Hindi mo ba talaga nararamdaman? Hindi mo ba nakikita kung gaano kita kamahal? Ang pagmamahal, Fred, hindi nililin lang. Hindi gumagamit ng ibang tao. Anak, pakinggan mo muna ako. Nagkamali kami. Pero mahal namin ang apo namin. Mahal! Mahal! Nakita ko kung paano ninyo mahalin ang apo ninyo. Yung mga ritual, yung mga dasal ng kadiliman. Maura, hindi ko kaya mawala kayo sa akin. Dapat inisip mo yan, Fred. Bago mo ko ginamit. Bago mo sinabi na kailangan ng dugo ng anak ko. Kung hindi niyo po ibibigay ang bata, kakailanganin namin gumamit ng puwersa. Sandali lang! Anak! Sandali lang! Hayaan niyo ako yakapin ang anak ko. Kahit isang sandali lang. Hindi ka na makakalapit sa anak ko. Hindi ka na makakalapit sa kanya. Kinuha na ng DSWD ang bata. Maura, mahal kita. Patawarin mo ako. Ang pagmamahal mo, kasing dilim ng lahi mo. Paalam, Fred. Sana mahanap mong liwanag. Habang papalayo sila, umiyak ang bata. Anak ko. Hindi! Hindi ka, Ama. Hindi ka karapat-dapat. Makinig ka, Maura. May dahilan ang lahat. Mamamatay ang aming lahi kung... Dapat lang na mamatay ang lahi ninyo. Mga mamamatay tao. Mga mangkukulam. Maura, kung kailangan lumod ako sa harapan mo. Maura, hindi ako makakatulog. Hindi ako makakakain. Hindi ako makakahinga kung wala kayo.
At ako, Fred, paano ako makakatulog kung alam kong ang anak ko ay kasama ng mga halimaw? Paano ako makakakain kung alam kong dugo niyang habol ninyo? Sige na po, oras na, Ginang. Hindi. Maura, sandali lang. Maura, please. Magbabago ako. Ipinapangako ko, magbabago ako. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa puso. Pero ang puso mo, matagal nang kinain ng kadiliman. Habang papalayo sila, Alam, babalik ka. Babalik kayo. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. sa malamig na hapon na yun, dahan-dahang lumabas si Maura sa malaking bahay na bato. Mahigpit ang yakap sa kanyang anak. Ang mga hakbang niya, mabibigat, ngunit determinado. Habang ang kanyang likuran ay nakaalalay sa kanyang ina. Ang mga kinatawa ng DSWD at NBI nakapalibot sa kanila. Nagsisilbing pananggalang sa anumang maaaring mangyari. Sa balkonahe, nakatayo si Gimo. Ang dating nakatatakot na presensya, ngayon ay isang matandang lalaking wasak ang puso. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang luha habang pinagmamasdan ang kanyang apo na unti-unting lumalayo. Nawala ang dating matinding panganib. Sa halip, isang bagsak na katawan na halos hindi makayanan ang bigat ng kalooban. Apo ko! Paulit-ulit niyang bulong habang nakahawak sa poste ng bahay na hindi pa bumabagsak. Ang kanyang mga kamay na dating simbolo ng kapangyarihan ng takot, ngayon ay nanginginig at nagmamakaawa. Sandali lang! Ang kanyang pakiusap, pero wala nang lumilingon. Ang mga NBI agent ay maingat na inilalagay si Maura at ang bata sa sasakyan, habang ang DSWD social workers ay tinitiyak na kompleto ang mga dokumentong kailangan. Sa huling sandali, bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, narinig pa ang huling hikbi ni Gimo. Isang iyak na hindi nagmumula sa isang makapangyarihang nilalang, kundi isang lolo na nawala ng pagkakataong mahalin ang kanyang apo. Ang dating nakatatakot na bahay ay naging tahimik. Ang mga anino sa dingding ay parabang nawala ng buhay. Habang umaandar ang sasakyan, nakita ni Maura sa salamin ang huling imahe ng dating tahanan. Si Gimo na nakaluhod sa lupa, si Fred na nakatulalang nakaupo sa hagdan, at ang dating makapangyarihang pamilya na ngayon ay tila mga ordinaryong taong nawala ng lahat. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang tibok ng puso ng kanyang anak. Isang tibok na ngayon ay malaya na sa anumang kadilimang nakaraan. Sa pinakamalalim na bahagi ng gabi, patuloy ang kanilang ritual. Ang mga dingding ng lumang bahay ay kumikislap sa liwanag ng itim na kandila, habang ang mga anino ay sumasayaw sa tugtugin ng kanilang mga dasal. Hinahaplos ang mangkok na may dugo. 3 patak ng dugo ng bata, 7 patak ng langis ng unang aswang, at 1 hibla ng buhok ng ina. Sa ating kasaysayan, walang batang nakaligtas sa sumpa. Lahat ng may dugong katulad niya, bumalik sa atin.
Ang kanyang mga mata magiging pula tulad ng buwan. Ang kanyang mga kuko titingkad at tatapang. Sa unang buwan, magsisimulang magbago ang kanyang ugali. Magiging mailap at maghahanap ng dilim. Sa ikalawang buwan, magsisimula ang kanyang pagkagutom. Hindi siya mabubusog sa normal na pagkain. At sa ikatlong buwan, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Mararamdaman niya ang tawag ng lahi natin. Oh, mga ninuno ng kadiliman, tanggapin ng bagong dugo. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng silid. Tingnan niyo! Tinatanggap ng mga ninuno ang ating handog. Ang mga tanda sa dingding nagniningning. Ang mga ukit sa dingding nagsimulang magbago ng kulay mula itim hanggang pulang-pula. At sa huling kabilugan, kapag ganap ng pagbabago, Kahit saan siya itago ni Maura, kahit ilang dasal ang gawin nila, babalik ang aking anak. Sabay-sabay silang tatlo. babalik siya sa atin! Sa labas ng bahay, ang mga puno ay yumanig sa hangin. Mga ibon ng gabi nagsisigawan. Tingnan ninyo, ang dugo sa mangkok, kumukulo. ang mga ninuno, tinatanggap ang ating ritual. Maura! Hindi mo alam, pero ang ating anak, sa kadiliman talaga siya nabibilang! Ang kanilang mga matay nagsimulang magbago ng kulay. Sa dingding, ang mga aninoy bumubuo ng imahe ng nakaraan. Ang mga batang nagbago, mga pamilyang nawasak, at ang mga kaluluwa na bumalik sa kanilang angkan. Sa kabilang dako naman, walang kaalam-alam ang pamilya ni Fred na may ginagawang paghahadlang sa kanilang ginagawa. Ang isang alagad ng Diyos, sa gitna ng gabi, biglang nagising ang bata na umiiyak at nanginginig. Anak ko, anong nangyayari? Namumula ang mata ng bata. Nagsisimulang humaba ang mga kuko. Nagsisimula na ang sumpa. Lumalabas na! Nagsimulang manginig ang bata. May umungol na hindi pang tao. Panginoong Diyos, Ikaw po ang aming tanggulan. Ikaw ang aming kalasag. Huwag mong hayaang ang kinina kadiliman ang batang ito. Lumipad ang mga bagay sa paligid. Sa pangalan ng Amang Makapangyarihan, inaalis ko ang lahat ng sumpa, ang bawat patak ng langis ng kasamaan, ang bawat ritual ng kadiliman, alisin! Napasigaw ang bata nang hindi pang tao. Dugo na Jesus! Takpan mo ang batang ito! Bawat ugat, bawat hibla ng kanyang pagkatao! Anak ko, lumaban ka! Banal na Espiritu Santo, daluyan ng buhay! Punuin mo ang bawat bahagi ng kanyang katawan na pinasok ng dilim! Palayasin ang kasamaan! Nagsimulang lumabas ang itim na usok. Sa pangalan na Jesus, sinasaway ko ang bawat sumpa, bawat dasal ng kadiliman, bawat ritual ng kasamaan. Masira ka! Mas lumakas ang sigaw ng bata. Lumabas ka! Hindi ang batang ito ang iyong sisidlan. Hindi siya nabibilang sa kadiliman! Nagpatuloy ang panalangin.
Panginoong Jesus, ikaw ay nagwagi na sa krus. Ikaw ang sumira ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa iyong banal na pangalan, sinasaway ko ang bawat espiritong masama. Lumakas ang hangin sa loob ng simbahan. Ang batang ito'y tinataka ng dugo ni Kristo. Walang kasamaang mananatili. Walang sumpang mag-uugat. Lumabas ka! Biglang tumigil ang bata. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbigay ng buhay. Ibalik mo sa liwanag ang batang ito. Hugasan mo ng iyong dugo. Takpan ang iyong pag-ibig. Unti-unting bumalik sa normal ang bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang batang ito'y malaya na. Walang kasamaan ang muling makalalapit pa sa kanya. Walang dilim ang muling makapapasok sa kanya. Naging normal ang bata. Tuluyan ang naputol ang sumpa ng mga aswang. Napatunayan ni Maura na ang pananampalataya at ang lakas ng loob ay sapat upang talunin ang kasamaan. Sa bahay na bato, habang umaatungal ang mga aso sa labas. Hindi ito dapat mangyari. Ang mga alulong, naririnig mo ba? Kabiguan! Kabiguan ang hatid nito sa atin! Hindi ko maintindihan. Hindi ito dapat na mangyari. Perpekto ang ritual, ang langis. Bakit hindi nagtagumpay? Ilang salinlahi na natin itong ginagawa. Malakas. Masyadong malakas ang pananampalataya nila. Yung pastor, yung ina, may kakaiba sa kanilang dasal. Hindi ako papayag. Hindi dito dapat matapos ang lahat ng ganito. Anak, wala na tayong magagawa. Mawawala na ang ating lahi. Hindi tay. Susundan ko sila. Fred! Kukunin ko ang anak ko. Hindi ako papayag na mawala siya sa atin. Huwag kang mangmang. Masyad silang malakas ngayon. Wala akong pakialam. Anak ko siya. Dugo ko siya. Anak, makinig ka. Delikado. Hindi ako papayag na dito matapos ang ating lahi, Ama. Hindi ako papayag. Ang huling alulong ng aso ang magpapaalam sa ating angkan. Biglang kumidlat sa labas. Fred, may ibang paraan pa. Ang aking anak, ang aking dugo, babalik siya sa atin kahit na anong mangyari. Tuluyan ang lumabas si Fred sa dilim ng gabi habang ang mga aso ay patuloy na umaatungal. Fred! Bumalik ka rito! Hindi mo sila kayang labanan! Itay! Ilang saling lahi natin ang pinangangalagaan ng kapangyarihan na ito! Ngunit, hindi mo ba nararamdaman? Humihina tayo. Nawawala na ang ating kapangyarihan. Hindi ako papayag. Ilang daang taon tayong may hawak sa lugar na ito. Ilang salinlahi ng mga bata ang nagbibigay sa atin ng lakas. Anak! Tingnan mo! Tingnan mo ang aking mga kamay! Nawawala na ang ating anyo! Ipinakita ni Gimo ang kanyang mga kamay na unti-unti nang bumabalik sa normal na tao. Ang sumpa ng ating mga ninuno. Nawawala! Hindi ako magiging normal na tao.
Hindi ako matutulad sa kanila! Fred! Anak! Wala na tayong magagawa. Masyadong malakas ang kanilang... Tumigil ka! Duwag ka ba, Itay? Tatanggapin mo na lang bang mawala tayong lahat? Bitawan mo ang iyong ama! Hindi! Kayong lahat! Duwag kayong lahat! Ako mismo ang kukuha sa anak ko! Anak! Kahit kunin mo siya, hindi na magtatagumpay ang ating ritual. Nawala na ang kapangyarihan. May ibang paraan. May mas matandang ritual. Mas makapangyarihan. Hindi mo gagawin. Hindi mo kakayanin ang sakripisyong yun. Gagawin ko ang lahat. Lahat! Kahit ang aking buhay! Kahit ang aking kaluluwa! Fred! Itigil mo to! Kapag ginawa mo yan, wala nang pagbabalik! Kung mawawala man ako, sisiguraduhin kong hindi dito matatapos ang lahat! Biglang kumidlata at sa liwanag nito, nakita nila ang tunay na anyo ni Fred. Isang anyong hindi pa nila nakikita kailanman. Subalit sa paglubog ng buwan, muling nanunumbalik ang normal na anyo ni Fred. Indikasyon na hindi pa rin siya nagtagumpay sa kanyang ginawa. Kaya wala na itong nagawa kundi sundan na lamang ang kanyang mag-ina sa kapatagan. Alam niyang hindi pa ito nakababalik sa Maynila. Sa gitna ng malakas na ulan. Maura! Maura, sandali lang! Maura! Makinig ka muna! Wala ka nang masasabi para pigilan ako. Tandaan mo yung gabi sa patahian. Nung sinabi mo nga, takot kang maiwan mag-isa. Huwag mong gamitin yan. Maura, nangangako ako sa'yo. Hindi na kita iiwan. Poprotektahan kita. At sinira mo ng lahat ng pangakong yun, Fred. Ginamit mo ang mga pangakong yan para linlangin ako. Maura! Hindi. Totoo ang mga pangako nito. Totoo ang naramdaman ko. Totoo? Totoo! Tingnan mo ang anak natin. Tingnan mo ang mga marka sa katawan niya dahil sa mga ritual ninyo. Maura, maawa ka sa akin. Hindi ko kaya mabuhay kung wala kayo sa akin. At kami, paano kami mabubuhay sa dilim? Sa takot? Anak ko! Huwag mong hahawakan ng anak ko! Maura, alam mo, bibigay ko sa'yo ang lahat. Lahat? Fred, ang ibinigay mo sa akin, kasinungalingan. Ginamit mo ang pagmamahal ko. Sa kanilang madamdaming pag-uusapa, biglang kumidlat ng malakas at bumuhos ang malakas na ulan. Pero minahal kita! Higit pa sa sarili ko! Kung totoong mahal mo ko, kung totoong mahal mo ang anak natin, may isang paraan para mapatunayan mo yan. Maura, anong paraan? Piliin mo kami. Piliin mo ang liwanag. Talikuran mo ang pagiging aswang.
Maura, hindi ganun kadali yun. Yan na ba ang sagot mo? Hindi ganun kadali. Mas madali para sa'yo na saktan kami na gawing halimaw ang anak natin. Maura, hindi ganun. Intindihin mo sana kalagayan ko. Kailangan mo maintindihan. Wala nang dapat maintindihan. Hanggat hindi mo kayang piliin ang tama. Hanggang hindi mo kayang talikuran ang kadiliman. Wala ka ng lugar sa buhay namin. Tumalikod si Maura. Yakap ang kanyang anak. Maura! Maura! Maura, mahal na mahal kita! Mahal na mahal ko kayo ng anak natin! Kung totoo yan, Fred! Patunayan mo! Hanapin mo kami, Fred! Hanapin mo kami! Sa liwanag! Sa pag-uwi ni Maura sa kanilang tahanan, dala ang kanyang anak na para bang ang mundong dating puno ng dilim unti-unting napapawi. Ang dating takot sa gabi napalitan ng matahimik na pagtulog. Ang dating pangamba sa bawat anino ay naging payapang paghinga. Sa tulong ng kanyang ina at ng pastor, natutunan niyang muling magtiwala, hindi lamang sa iba, kundi maging sa kanyang sarili. Ang mga gabing dating kinatatakutan ay naging sandali ng pagninilay at pasasalamat. Tuwing kabilugan ng buwan, sa halip na matatakot, dinadala niya ang kanyang anak sa hardin. Itinuturo ang kagandahan ng mga bituin. Ang kanyang anak ay lumaki nang walang bakas ng kadiliman. Ang dating marka sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Parang isang masamang panaginip na naglaho sa umaga. Naging isang masayahing bata ito, puno ng liwanag at pag-asa. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng dugong, minsan ay nagbanta sa kanyang kaluluwa. Sa liblib na sityo, ang dating makapangyarihang angka ng mga aswang ay unti-unting nawala. Ang bahay na bato ay naging lugmok na alaala na lamang. Sige mo. Natagpo ang patay isang umaga, isang payapang kamatayan. Walang bakas ng dating sumpa. Ang dating kumadrona ay nawala na parang bula sa hangin. Ang mga ritual at dasal sa dilim ay naging kwentong matatanda na lamang. Si Fred, may mga nagsasabing nakikita pa rin siya sa mga daan sa gabi. Hindi bilang isang nilalang ng dilim, kundi isang taong nawawala sa sariling mga alaala. May mga nagsasabing minsan ay nakikita siyang nakatingin sa malayo. Hawak ang isang lumang larawan, bumubulong na mga pangakong hindi natupad. Ngunit kay Maura, ang bawat umaga isang bagong simula. Ang dating sugat ay naging lakas. Ang dating takot ay naging aral. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya hindi ang anino ng nakaraan, kundi ang liwanag ng kinabukasan. Sa kanilang bagong tahanan, wala nang lugar para sa dilim. Ang dating mga kandilay na palitan ng liwanag ng pananampalataya. Ang dating mga dasal ng kadiliman, naging pasasalamat sa umaga. At sa bawat gabi, bago matulog, kinikwentuhan niya ang kanyang anak. Hindi na mga kwentong katatakutan, kundi mga kwento ng pag-asa, ng pagbabago, at ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. At minsan sa tahimik na gabi, kapag nakatingin siya sa buwan, bumubulong siya ng isang dasal, hindi para sa kanyang sarili, kundi
para kay Fred. Umaasa na balang araw, matatagpuan din niya ang liwanag na matagal niya nang tinanggihan sapagkat sa huli, ang tunay na pagmamahal hindi lamang tungkol sa pagpapanatili kundi sa pagpapalaya sa kadiliman at pagbibigay daan sa liwanag na matagal nang hinihintay na pumasok. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Oragon Creator Production, sa ngalan po ng aming mga drama talent, sa ngalan po ng aming mga scriptwriters, editor, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga video na aming i-upload. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share, mag-comment sa aming mga video. Pakiclick na din po ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Abangan niyo po ang aming live na pagdrama kapag na-reach out na po namin ang 100,000 subscriber. Kaya hiniling po namin, tulungan niyo po kami na maabot namin ang aming minimiti upang kayo po ay aming mapaunlakan na makita ng live ang inyong lingkod, si Dark Shadow.